So meron tayong mga REITs. Okay? So yung REITs natin or Real Estate Investment Trust. So ito rin ay traded sa stock market. So stocks din siya pero nagfo-focus siya sa real estate. So in a sense, it is an index fund. Parang hindi naman siya index fund, mas dividend ano siya, dividend paying stock siya, no? So yan yung REIT. So ano ba yung REITs, no? Ang REITs ay isang stock corporation na na-establish para principally ang purpose talaga niya ay mag-own at mag-generate ng real estate assets. Tapos tayo ay magkakaroon ng earnings diyan. So ano yung mga real estate assets diyan? So pwedeng apartment buildings, condominiums, highways, warehouses, hospitals. So iba't ibang klase, airports, pwede siya, no? So how REITs work? So paano siya nag-work, ano? So kailangan mayroon silang direct access sa Philippine real estate market, no? At mayroong yang large capital outlay. So yung asset niyan ay minamanage or hinahandle ng real estate professionals. Tapos meron siyang regular dividend payouts, okay? Ang requirement dito ay I think 90% ng earnings dapat required sila yung mga REITs na ibigay siya as dividend. So, may information transparency dito at it's allowing the public to own shares of big properties with minimum capital, no, and without having to worry about managing the day-to-day operations. Okay. So, ano yung REIT fund natin, ano? For example, so yan, basket siya ng mga real estate, no? Kaya siya tinatawag na index. Okay. So REITs in a nutshell. So this is a pooled investment operated by pooling money raised from investors. Tapos yung pooled funds na yon ay i-invest sa properties, no? And then yung properties na yon mag-generate ng income at i-distribute na ngayon sa mga investors. Okay? So yan yung mga REITs natin. So ano yung pros and cons ng real estate investment trusts, no? So ang advantages niya, meron tayong dividend income, no, coming from rent. Meron ding potential for capital gains kapag ibinenta mo na yung stock mo. It's accessible, low price entry. Ako nung nagsimula ako diyan, parang I think ang mga mababa ay may mga 500 pesos pwede ka nang magsimula, no? Diversification, no? So pwede kang mag-invest in several real estate properties. Okay, so liquidity, professionally managed, and OFW tax exempt. Oh, so si Luisa ba yun? Kanina sabi niya nasa Russia siya eh. So exempted 'yan, no? Kayo sa tax. So ano yung mga risks naman niya? So it still functions as a stock. So mayroon pa rin siyang volatility diyan, no? So it's tied to a specific sector, the real estate, which could experience fluctuations. Ang pinaka worst na fluctuation natin ay during the pandemic. Kami, kunwari, may isa kaming buong building na talagang nakatunganga noon, no? Kakatapos siyang nagawa, tapos pandemic award. Walang nag-rent, no? Kasi pumunta ng probinsya lahat ng mga tao. Okay? So, yung REIT valuations are notoriously higher than the market value of properties. So, mahal siya kung bibilhin, no? Low occupancy rate translates to lower income. Okay? So, yan yung mga titingnan natin sa REITs, no? Tapos yung mga dividends din yan ay taxable din yan, no? Depending on your tax bracket. Pero sa atin kasi diretso na yan na natatax. So, hindi na siya problema kapag pumasok tayo sa REITs. Okay? So, yan yung real estate investment trust.